Welcome to the Mini Fincher channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. Good day mga Finchers. Bagong episode na naman at bagong topic na naman tayo. Nakita nyo naman siguro sa thumbnail kung ano yung pag-uusapan natin ngayon at yan ang pag-handfeed sa mga inakay ng Finches. Kaya wag na natin patagalin at simulan na natin kaagad after ng intro. Sa pag-aalaga ng mga ibon, hindi lang sa mga finches, kundi pati sa mga ibang mga klase ng ibon gaya ng mga parrots, conures, canaries, parakeets, cockatiels, at kahit doon sa mga wild na mga ibon, ang pag-handfeed ay isa sa mga ginagawa sa mga inakay o mga young birds. Kaya discuss natin kung ano ang handfeeding, bakit ito ginagawa, at kung paano mag-handfeed ng mga inakay ng finches. Ang handfeeding ay ang literal na proseso ng pagpapakain o pagsusubo sa mga inakay o adult birds na hindi yung natural na pagtuka nila sa kanilang mga pagkain. Tinatawag din ito na assisted o oral feeding na ginagawa para tulungang makakain ng mga ibon na hindi makakain o nahihirapan kumain ng isa. Medyo matrabaho itong gawin kaya kailangan ng commitment and dedication kung maiisipan nyo itong gawin. Marami ang mga dahilan kung bakit hinahandfeed ang mga ibon. Pwedeng dahil hindi sapat yun na ipapakain sa kanila ng mga magulang nila, kaya kailangan natin subuan para hindi magutom ang mamatay. Minsan sa dami ng mga inakay nila ay may mga ibang anak na hindi gaano ka-agresibo humingi ng pagkain, kaya hindi sila nasusubuan ng maayos at sapat ng mga magulang. Maaari rin dahil inabandona o wala nang magsusubo sa inakay na hindi pa marunong kumain mag-isa. At may mga nag-handfeed din ng mga alaga nilang mga ibon para mapaamo ang mga ito sa kanila. Kadalasang hinahandfeed ng mga ibon habang bata pa o inakay pa lang at unting-unting sasanayin na kumain at tumuka mag-isa habang lumalaki. May mga gumagawa rin neto na sinasanay talaga sa handfeeding most of the time yung mga ibon nila para maging dependent at umasa sa bird owner. Kadalasang ginagawa yan sa mga pinapaamo ng mga ibon na tinitrain sa mga tricks o kaya para pang free flight. Effective kasi yan sa mga ibon na gaya ng parrots, conures, alapate at mga cockatiels. Pero kung sa finches naman, medyo mahirap papaamo ang mga ito kahit i-handfeed mo sila. Habang bata pa, pwede mo siguro sila mapaamo at mapapalapit mo kapag tinawag o papakawalan sa loob ng bahay. Pero usually kapag linabas mo na ito sa open area, malaki talaga yung chance na mananaig yung instinct nila na lumipad na at saka hindi na bumalik. Since tungkol naman sa finches at canaries ang channel na ito, focus na lang muna tayo sa pag-handfeed ng finches. At bago kayo mag-handfeed ng mga alaga ng finches, dapat maintindihan nyo yung mga bagay na ito. Una, matrabaho ang pag-handfeed. Kapag nag-handfeed ka kasi ng inakay, kailangan may oras ka talagang ilalaan para gawin yan. Kapag bagong prisa kasi yung mga inakay, kailangan mo silang i-handfeed ng mga every 3 to 4 hours. Pero habang tumatanda naman, ay padalang na ng padalang yung pagsusubo sa kanila. Pero syempre, kailangan matyaga ka pa rin. Pangalawa, pwedeng ikamatay ng ibon kapag mali ang pag-handfeed. May mga tama kasing proseso at paraan sa pagpapakain ng mga ibon at kapag hindi ka masyado maingat at marunong, pwede silang ma-choke o kaya mabilaukan o kaya naman ay pumasok yung pagkain sa baga ng ibon. Kapag nangyari yan, pwede magkasakit o mamatay na lang bigla yung alaga nyo. Pangatlo, pakainin lang ang ibon kung gutom at huwag yung pipilitin. Kung nag-handfeed kayo ng inakay, tingnan nyo muna yung crop o yung butchi ng ibon kung may laman pa o wala. Madali lang naman malaman yan at madaling gawin dahil sa mga inakay, wala pa sila masyadong balahibo at manipis pa yung balat nila kaya kitang-kita kung may laman pa o wala. Kapag puno pa yung butchi, hindi mo naman kailangan pakainin. Malalaman mo rin naman kasi kung gutom yung ibon kapag binubuka nila yung kanilang mga bibig at ini-extend nila yung mga leeg nila para magpasubo. Pang-apat, bigyan lang ng sapat na dami ng pagkain. Huwag nyo i-overfeed. Kung i-handfeed nyo yung mga ibon nyo, ibigay lang yung tamang dami ng pagkain. Kapag busog na, hindi itigil nyo na yung pagsusubo dahil hindi rin naman mainam na masobrahan sila sa pagkain at hindi sila matunawan ng maayos. Ang lima, bigyan ng tamang handfeed formula at sa tamang timpla nito. Ang mga handfeeding formula ay may tamang ingredients para makasiguro na makukuha ng ibon ang lahat ng kailangan nilang nutrients. Kailangan tama rin yung pagkatimpla dito
para makasiguro na hindi masyadong malapot o malabnaw yung binibigay natin sa ibon. At para rin hindi sila mahirapang i-digest yung formula. Unang-una yung kakailanganin ay yung formula na ipapakain nyo sa mga inakay ng finches. May mga ibang gumagawa ng sarili ng mga hand-feed formula gamit mga sangkap gaya ng baby food na pang tao, chick booster, at saka minsan may mga minasang gulay. Kaya lang matrabaho yan at parang hindi rin ako sigurado kung tama talaga yung nutrients o yung timpla na may bibigay nito sa ibon. Kaya mas tiwala pa rin ako sa paggamit ng nabibiling hand-feed formula na para talaga sa mga ibon. Marami naman kayo mahahanap na ganito sa mga poultry supply, pet shop o kahit sa mga online stores or marketplace. Napakadali lang gamitin ito dahil naka-powder form na yan at hahaluan nyo lang ng tubig para makuha yung tamang timpla at consistency. Dahil maliit yung mga finches, medyo mas challenging rin ang pag-handling sa mga inakay nito. Lalong-lalo na yung mga owl finches na napakaliit na mga tupa. Pwede nyo gamitin yung mga techniques na ito sa pagsusubo ng mga inakay. Unahin muna natin yung mga pangbaguhan na pinakamadali at saka pinaka-safe. Kaya lang medyo matagal gawin dahil paunti-unti talaga yung pagpapakain sa mga inakay. Pwede kasi kayo gumamit ng mga bagay na nahanap sa bahay gaya ng toothpick, chani, o tweezers. O kaya naman yung mga earpick o panlinis ng tenga na parang may mga maliliit na kutsara sa dulo. Bukasan nyo lang syempre ng maigi bago nyo gamitin. Ito yung pinakamadaling paraan para masubukan yung mga inakay dahil tatapat nyo lang yung mga yan sa bibig nila. Syempre may pagkain sa dulo at sarili na nilang tutukain yan at madali na nilang masusubo. Madali rin kontrolin yung dami ng formula na ipapakain sa kanila. Yung sunod naman ng technique na pwede nyo gamitin ay yung paggamit ng pipette, medicine dropper o kaya yung syringe na maliliit. Minsan nga may kasama ng libreng ganyan yung mga hand-feed formula pagka binili nyo. Kung wala namang kasama, madali lang naman bumili ng syringe sa mga drugstore. Basta tanggalin nyo lang yung syringe, yung needle pala dahil hindi nyo naman kakailanganin yan. Mas mabilis rin magpakain ng ganito dahil uunti-unti nyo lang naman yung pagpiga sa dropper o syringe para lumabas yung pagkain na sinusubo sa inakay. Kaya lang medyo kinukonsider ko ito na pang-intermediate na dahil may risk na ikamatay ito ng ibon kapag masyadong minadali o mali yung pagkasubo dito gaya ng pagbara o pagnabilaukan yung ibon sa lalamunan. At ang pinakahuli naman kung consider ko na medyo pang-advanced level ay yung crop feeding. Ginagamit dito yung dental syringe na may soft tube sa dulo at pinapasok sa lalamunan diretso sa crop ng inakay. Ito yung pinakamabilis sa pag-handfeed sa inakay pero pinakadelikado kung hindi ka marunong. Kapag nagkamali ka kasi at hindi mo na itutok sa crop ng inakay, maaaring dumiretso sa baga ng ibon yung formula at hindi dun sa crop. Kapag nangyari yan, ilang segundo lang at pwedeng mamatay yung ibon. At sana, gaya ng dati, may natutunan kayo sa pinag-usapan natin ngayon. Personally, hindi ako nag-handfeed ng mga inakay ng ibon hanggat maaari dahil tiwala pa rin ako doon sa natural na paraan na ang yung magulang o yung fosters ang nagpapakain sa inakay. Ginagawa ko lang yan kapag talagang wala na ako ibang choice at kapag talagang kailangan ko lang mag-intervene. Bukod kasi sa mahirap at matrabaho, napaka-risky rin talaga. May mga times na namatayan na rin ako ng mga inakay dahil sa pagkakamali ko nung bago ko pa lang itong ginagawa. Pero nasa sa inyo naman yan at palagi ko nga sinasabi na use your judgment na lang. Bago ako magpaalam, i-consider nyo sana mag-subscribe sa channel ko kung nagugustuhan nyo yung mga content dito at kung tingin nyo nakakatulong sa inyong pag-aalaga ng finches. Paki-like, comment, share na rin at pindutin nyo na rin yung bell icon para manonotify kayo sa tuwing may bago akong upload na episode. Hanggang sa susunod na episode na lang at salamat sa panonood.